Sa loob ng napakahabang panahon, isa lang ang tanong ng mga tao tungkol sa Mars. Ano nga ba talaga ang nasa ibabaw nito? Dati, hanggang telescope lang tayo mula sa Earth at ang nakita lang natin noon ay isang maliit na pulang tuldok sa kalangitan. Pero ngayon ibang-iba na ang sitwasyon. May mga spacecraft nang umiikot sa paligid ng Mars at may mga rover nang gumagala mismo sa lupa nito. At dahil doon, mas marami na tayong nalalaman tungkol sa Mars kaysa sa kahit anong planeta bukod sa Earth. Unti-unti nating nakita ang napakalalaking kanyon na dati palang dinadaluyan na tubig. Nasubaybayan na rin natin ang higanting dust storms na kayang balutin halos ang buong planeta. At higit sa lahat, may ilang senyalis na rin na nagpapakitang posibleng may buhay noon sa Mars kahit sobrang tagal na ang nakalipas. Pero ang nakakagulat, kahit gaano nakarami ang natutunan natin tungkol dito, tuloy pa rin tayong sinusurpresa ng pulang planeta. At kamakailan nga lang, may na-detect ang Perseverance rover ng NASA na hindi talaga nila inaasahan. Sa totoo lang, halos nawalan na ng pag-asa ang mga scientist na makita ito. Isa itong napakahinang tunog, isang maliit na crackle na parang tunog lang ng speaker na hinugot mula sa jack cable. At ayon sa ilang researchers, maaaring iyon na ang pinakaunang ebidensya ng kidlat sa Mars, isang phenomenon na dekada nang hinahanap ng mga scientists. Kahit gumamit pa sila ng espesyal na kagamitan at iba't ibang missions noon, wala pa ring malinaw na ebidensya. Kaya ang tanong ngayon ay bakit ngayon lang nila ito narinig? Ano ang ibig sabihin nito para sa Mars? At posible bang may epekto ito sa mga future human missions? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ngayong araw pupunta tayo sa Mars para imbestigahan ang isang napakaliit na tunog. Isang tunog na muntik nang hindi mapansin. Dahil posible na ang simpleng crackle na yon ang susi para maintindihan natin kung paano talaga gumagana ang atmosphere ng Mars at kung paano nabubuo ang mga bagyo nito. At kung bakit din kakaiba ang chemistry ng ibabaw nito. At kung magiging ligtas ba talaga para sa tao ang paglalakad doon balang araw. Noong 1976, unang matagumpay na nakalapag ang NASA sa ibabaw ng Mars gamit ang Viking 1 lander. Makalipas lang ang ilang buwan, sumunod naman ang Viking 2 Mundo. Ang dalawang misyon na iyon ang unang nagbigay sa tao ng malinaw at close-up na colored images ng ibabaw ng Mars. At unang beses ding nakita ng mundo ang tunay nitong itsura. Isang malawak na pulang kayumangging disyerto, tahimik, maalikabok at natatakpan ng kulay kahil na kalangitan. Mula noon sunod-sunod nang nagpadala ng landers at rovers ang iba't ibang space missions papunta sa Mars. Sa ngayon, dalawa pa rin ang aktibong gumagala roon habang ginagawa ang video na ito. At ito ang Curiosity rover at ang Perseverance rover ng NASA. At dahil sa dalawang robotic explorers na ito, napakalaki ng nadagdag sa kaalaman natin tungkol sa Mars. Nalaman natin na minsang natakpan ng liquid water ang malaking bahagi ng planeta. May mga ilog dito noon, may mga lawa, at posible ring may sinaunang karagatan. Pero hindi lang iyon. Natuklasan din ng mga scientist na hanggang ngayon, may malalaking reservoir pa rin ng tubig sa Mars. Hindi na nga lang ito katulad ng tubig dito sa Earth. Karamihan dito ay nagyelo na at nakabaon na sa ilalim ng lupa bilang ice na nakatago sa ilalim ng makapal na layer ng alikabok at bato. At habang mas lalo nating pinag-aaralan ng Mars, mas lalo rin itong nagiging misteryoso. Ganun pa man, habang patuloy na gumagala ang mga rover sa Mars, napakarami na nilang naranasang klase ng panahon doon. Minsan sobrang liwanag ng araw, minsan naman halos hindi makita ang paligid dahil sa malalakas na hangin at napakakapal na dust storms. Pero sa lahat ng iyon may isang bagay na matagal na talagang nawawala. Kidlat. Nakakita na tayo ng kidlat sa iba't ibang planeta sa solar system. Noong 1979, unang namataan ng Voyager 1 spacecraft ang malalakas na pagkislap sa Jupiter habang dumadaan ito roon. At pagdating ng mga sumunod na taon, mas lalo pang naging malinaw ang ebidensya nang makuhanan ng Juno probe ng NASA ang napakalalapit na larawan ng lightning storm sa Jupiter. Sa Saturn naman mas grabe pa. May mga bagyo roon na umaabot ng libu-libong kilometro ang haba. At ang mga kidlat doon ay kayang maging halos 10,000 times na mas malakas kaysa kidlat dito sa Earth. Noong 2009,
may isang napakalaking lightning storm pa ngang namataan ng Cassini spacecraft sa Saturn na tumagal ng halos 8 months. Pero sa Mars, wala. Sa loob ng napakaraming taon, kahit anong hanap ng mga scientists, walang malinaw na ebidensya ng kidlat hanggang ngayon. At napakalaking discovery nito. Dahil ang kidlat ay hindi lang basta ilaw na biglang lumilitaw sa langit kapag may bagyo. Sa Earth, napakahalaga ng role nito sa atmosphere ng planeta natin. Karaniwang nabubuo ang lightning kapag nagbabanggaan ng maliliit na particles ng yelo sa loob ng storm clouds. Kapag nangyari iyon, nagkakaroon ng electrical charge ang mga particles, may nagiging positive, may nagiging negative. Habang patuloy na lumalakas ang charge na yon, dumarating sa punto na hindi na ito kayang pigilan ng hangin sa pagitan ng ulap at lupa. At doon biglang kumakawala ang napakalakas na discharge ng electricity. Yun ang kidlat. At sobrang init ng energy na nilalabas nito. Sa loob lang ng napakaikling sandali, ang hangin sa paligid ng lightning bolt ay umiinit ng mahigit 27,000 degrees Celsius. Mas mainit pa yon kaysa ibabaw ng araw. Dahil sa sobrang lakas ng energy na yon, nababasag pati ang nitrogen at oxygen molecules sa atmosphere. Pagkatapos, muling nagsasama-sama ang mga ito at bumubuo ng tinatawag na nitrogen oxides. Kapag nahalo naman iyon sa tubig ulan, bumabagsak ito sa lupa at nagsisilbing natural fertilizer para sa mga halaman. Sa madaling salita, tumutulong ang lightning para manatiling buhay at healthy ang ecosystem ng Earth. Pero hindi lang iyon ang ginagawa nito. Nakakatulong din ang lightning sa pagbuo ng ozone sa atmosphere. At napakahalaga ng ozone dahil ito ang isa sa mga proteksyon natin laban sa mapanganib na UV rays mula sa araw. At hindi lang UV rays ang delikado mula sa space. Napakalakas ng energy na inilalabas ng araw. Kaya kahit kailan ay hindi ligtas na direktang tumingin dito gamit lang ang ordinaryong mata. At ngayong taon, mas maraming tao ang siguradong matetempt na gawin iyon. Dahil sa August 12, magkakaroon ng total solar eclipse na makikita sa ilang bahagi ng Iceland, Greenland, Russia at Spain. Isa ito sa pinakaastig at pinakabihirang tanawin sa kalikasan. Kahit hindi ka mapunta sa eksaktong path ng total eclipse, may mga lugar pa rin sa Eastern United States, Canada, United Kingdom, Europe at Northern Africa na makakakita ng malaking bahagi ng araw na tatakpan ng buwan. Sobrang importante ng tamang proteksyon kapag manonood ng eclipse dahil ang direktang pagtitig sa araw ng walang tamang kagamitan ay pwedeng permanenteng makasira ng mata. Ganun pa man. Ayon sa ilang scientists, posible ring may malaking papel ang lightning sa mismong pagsisimula ng buhay sa planeta natin. May mga teorya na nagsasabing ang malalakas na electrical discharges noon sa sinaunang Earth ay posibleng tumulong sa pagbuo ng importanteng organic molecules gaya ng RNA at amino acids. At ang mga molecules na iyon ang ilan sa pinakaimportanteng building blocks ng buhay. Kaya sa totoo lang, ang kidlat ay hindi lang basta nakakasilaw na ilaw sa kalangitan. Isa ito sa mga pinakaimportanteng bahagi ng natural systems ng Earth. At kung ganoon kahalaga ang lightning sa chemistry ng atmosphere dito sa planeta natin, posible bang ganoon din ang magiging papel nito sa Mars? Ganun pa man, may isang malaking problema. Hindi kasi katulad ng Earth, Jupiter o Saturn ang Mars. Ang mga planetang iyon ay may makakapal na atmosphere at napakalalaking storm systems. Samantalang ang atmosphere ng Mars ay sobrang nipis. Sa totoo lang, higit sa 100 times na mas manipis ito kaysa atmosphere ng Earth. At dahil doon, mas mahirap mabuo ang normal na klase ng lightning na nakikita natin dito sa planeta natin. Pero may isang mahalagang bagay na natuklasan ng mga scientists. Hindi lang pala sa storm clouds pwedeng mabuo ang kidlat. Dito sa Earth may isa pang sitwasyon kung saan nagkakaroon ng lightning sa loob ng volcanic eruptions. Noong 2023, may isang tour guide sa Guatemala na nakakuha ng nakakagulat na footage mula sa Fuego Volcano. Habang patuloy na sumasabog ang bulkan, makikita ang malalakas na pagkislap ng kidlat sa loob mismo ng makapal na ash cloud. At ang dahilan nito ay halos kapareho rin ng ordinaryong lightning. Habang umiikot at nagsasalpukan ng ash at dust particles sa loob ng volcanic cloud, nagkakaroon sila ng electrical charge. At kapag sobra na ang naipong charge, naglalabas ito ng lightning. At kung may isang bagay na sagana sa Mars, yun ay alikabok. Napakalakas ng hangin sa Mars at kaya nitong magpaikot ng napakalalaking dust devils na umaabot hanggang 19 kilometers ang taas. Mas matangkad pa yun kaysa karamihan sa mga bundok dito sa Earth.
Ayon pa sa ilang estimates ng mga scientists, posibleng may umaabot hanggang 145 million dust devils na gumagalaw sa ibabaw ng Mars sa kahit anong araw. At hindi lang iyon, may mga giant dust storms din sa Mars na sobrang laki, kaya minsan ay natatakpan nito ang halos buong planeta. Nung unang taon pa lang ng Viking missions, noong 1976, agad nang nakakita ang dalawang probes ng dalawang global dust storms. Nabubuo ang mga ito dahil sa seasonal heating ng Mars. Habang umiinit ang ilang bahagi ng planeta, tumataas ang maiinit na hangin at lumilikha ng napakalalaking storm systems na halos kasing laki ng mga kontinente. At minsan kada 3 Martian years, nakatumbas ng humigit kumulang 5.5 Earth years, nagsasama-sama ang mga storm na ito hanggang matakpan nila ang buong planeta. Hanggang ngayon hindi pa rin sigurado ang mga scientists kung bakit may mahahabang pagitan sa pagitan ng mga superstorm na ito. Pero may isang theory. Dahil mas pahaba ang orbit ng Mars kaysa Earth, may mga panahon na mas lumalapit ito sa araw. At kapag summer sa southern hemisphere ng Mars, mas matindi ang init na natatanggap ng planeta. Kahit hindi ganoon kalakas ang hangin doon kumpara sa Earth, umaabot lang sa halos 100 kilometers per hour. Sapat na yon dahil sobrang pino ng alikabok sa Mars. Kapag lumutang ito sa atmosphere, halos nabablock nito ang liwanag ng araw. At malaking problema iyon para sa mga rover na solar-powered. Sa katunayan, noong June 10, 2018, isang global dust storm ang naging dahilan ng pagtatapos ng mission ng Opportunity rover. Pagkatapos matabunan ng makapal na alikabok ang buong planeta, hindi na ito muling nagkaroon ng sapat na power para magising. At doon nagtapos ang isa sa pinakaimportanteng rover missions sa kasaysayan ng Mars exploration. Pero habang masamang balita ito para sa mission planners, ang umikot na alikabok na iyon ay eksaktong klase ng kondisyon na posibleng makagawa ng lightning. Kaya sa loob ng napakaraming taon, paulit-ulit itong hinanap ng mga scientists. Sa loob ng 5 years, sinubukan ng Mars Express ng European Space Agency na mag-scan ng mga dust storms sa Mars para maghanap ng kahit maliit na senyales ng electrical activity. Pero wala silang nakita. Nagpadala rin ng ESA ng Schiaparelli module na may espesyal na instrument para sukatin ang electrical activity sa atmosphere ng Mars. Pero hindi na nito nagawa ang mission nito. Noong October 2016, habang papalapit ito sa ibabaw ng Mars, nagkaroon ng software malfunction. Masyadong maagang natanggal ang parachute nito at bumagsak ang module sa ibabaw ng planeta. Kalaunan, nakuhanan pa ng high-rise camera ng NASA Reconnaissance Orbiter ang mismong crash site nito mula sa orbit. Pero ngayon, matapos ang dekada ng paghahanap, posibleng sa wakas ay nakahanap na rin ng ebidensya ng lightning sa Mars. At ang pinaka nakakagulat, hindi naman talaga yun ang hinahanap ng Perseverance rover. Ang pangunahing trabaho ng SuperCam instrument nito ay pag-aralan ang mga bato sa Mars. Ginagawa nito yon gamit ang laser. Pinapaputukan nito ng laser ang mga bato. Pagkatapos sinusuri ang ilaw at tunog na nalilikha ng maliit na pagsabog. Pero habang nakikinig ang microphone ng SuperCam sa tunog mula sa mga bato, may ibang bagay itong narinig. Isang kakaibang crackle. At maliliit na popping sounds nung una, hindi sigurado ang mga scientist kung ano yun. Pero sobrang interesting ng discovery na ito kaya isang grupo ng Mars researchers sa pangunguna ni Baptista Chide mula sa Francis Institute of Research in Astrophysics and Planetology ang masusing nag-review ng halos 45 months na recordings mula sa SuperCam microphone. At matapos nilang suriin ang napakaraming data, nakakita sila ng 55 acoustic pops sa loob ng 2 Martian years. At ang mas nakakagulat, karamihan sa mga tunog na yon ay nangyari habang may storms or dust devils sa paligid. Habang tumatagal ang pag-aaral nila, mas lalo nilang napapaisip, posible bang ito na talaga ang unang tunog ng kidlat sa Mars? O baka may iba pang paliwanag sa misteryosong mga tunog na yon? Sa kabila nito, sa research paper na inilathala sa journal na Nature noong November 2025, isa-isang sinuri ni Baptiste Chide at ng kanyang team ang lahat ng posibleng paliwanag tungkol sa misteryosong tunog na narinig ng Perseverance rover. Una nilang naisip, baka mismong rover lang ang gumawa ng electrical discharge. Posibleng may static electricity o mechanical noise mula sa sariling kagamitan nito. Pero nang ikumpara nila ang tunog sa lahat ng kilalang ingay ng rover, hindi ito nagtugma. Iba talaga ang crackle na na-record ng SuperCam microphone.
Pagkatapos, may isa pa silang theory. Baka raw may maliit na butil ng alikabok na tumama sa microphone o sa housing nito kaya nagkaroon ng popping sound. Posible sana yun. Pero may isang problema. Hindi may papaliwanag ng simpleng pagtama ng dust particle ang electrical interference na kasabay ng tunog. Ibig sabihin, may electrical activity talagang nangyari. Kaya napaisip ang team. Paano nila mapapatunayan kung totoong lightning nga ang narinig ng Perseverance? At dito naging mas interesting ang experiment nila. Imbes na puro computer simulations lang, sinubukan nilang gayahin mismo dito sa Earth ang kondisyon ng dust storm sa Mars. Gumamit sila ng replika ng supercam instrument. Pagkatapos, nagpakiskis sila ng mga particles para makabuo ng static electricity. Halos kapareho ng nangyayari sa umiikot na alikabok sa Mars. Habang ginagawa nila iyon, nire-record ng microphone ang mga tunog at electrical signals na nalilikha. At ang resulta, halos kapareho mismo ng electromagnetic spike na narinig ng Perseverance rover sa Mars. Pagkatapos pag-aralan ang lahat ng data, iisa ang naging conclusion ng team. Ayon sa kanila, ang pinakaposibleng paliwanag sa 55 mysterious pops na na-record ng rover ay electrical discharges mula sa lightning sa Mars. Pero hindi pa doon natapos ang kwento. Noong February 2026, may isa pang grupo ng scientist ang nakadagdag ng panibagong ebidensya. Habang sinusuri nila ang mahigit isang dekadang data mula sa MAVEN spacecraft ng NASA o Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission, may napansin silang kakaiba. Isang maliit ngunit napakahalagang signal. Tinatawag itong Whistler wave. Dito sa Earth, ang Whistler waves ay low-frequency radio signals na gumagalaw sa kahabaan ng magnetic field lines ng planeta bago unti-unting mawala. Pero ang pinaka-importante tungkol dito, ang pinagmumulan nito. Dahil kadalasan, ang Whistler waves ay direktang konektado sa lightning activity. Sa madaling salita, isa itong napakalakas na senyales na may kidlat. Nakakita na ang mga scientist ng Whistler waves sa ibang planeta tulad ng Jupiter, Saturn at Neptune. Lahat ng planetang iyon ay may malalakas na magnetic fields at may electrical storms sa atmosphere. Pero sa Mars, hindi pa ito nakikita noon at may dahilan kung bakit. Walang global magnetosphere ang Mars katulad ng Earth o Jupiter. Matagal nang tumigil ang internal activity ng core nito, bilyong taon na ang nakalipas, kaya humina rin ang planetary magnetic field nito. Pero hindi ibig sabihin na wala na talaga itong magnetism. Mayroon pa ring localized crustal magnetic field sa ilang bahagi ng Mars. At ayon sa mga scientists, mas malalakas ang mga ito sa southern hemisphere ng planeta. Ngayon naniniwala ang researchers na posibleng doon dumadaan ang Whistler waves kapag may lightning-like activity sa mga dust storms ng Mars. At dito lalong naging misteryoso ang lahat. Dahil kung totoo nga ito, gaano kaya kadalas nangyayari ang lightning sa Mars? Sa ngayon sa mahigit 100,000 MAVEN data points na nasuri, isa pa lang na Whistler wave ang natatagpuan ng team sa ionosphere ng Mars. At tumagal lang ito ng 0.4 seconds. Napakaikli, napakabilis, at napakahirap hulihin. Ayon sa mga scientist, sobrang specific ng conditions na kailangan para mabuo ang mga signal na ito. Dahil mahina at pabago-bago ang magnetic fields ng Mars, kailangan eksaktong nasa tamang lugar at tamang oras ang MAVEN spacecraft para ma-detect ang Whistler wave. At halos imposibleng hulaan kung kailan mangyayari iyon. Pero ayon sa researchers, hindi porket bihira itong makita ay ibig sabihin wala ito. Sa katunayan, habang pinagsasama-sama nila ang Whistler wave discovery at ang mysterious pops na na-record ng Perseverance rover, mas lalo silang nagiging kumbinsido na malamang may totoong lightning ngang nangyayari sa Mars. Pero ayon sa mga scientist, malamang na iba ang itsura ng lightning sa Mars kumpara sa kidlat dito sa Earth. Hindi ito yung malalaking kidlat na bumabagsak mula sa ulap papunta sa lupa. Mas kahawig ito ng static electricity. Parang yung maliit na kuryenteng nararamdaman mo kapag naglalakad ka sa carpet na nakamedyas tapos humawak ka sa metal na doorknob. Maliit lang, mabilis, pero may charge pa rin. At dahil napakaraming dust storms at dust devils na umiikot araw-araw sa Mars, posibleng milyon-milyong ganitong maliliit na electrical discharges ang nangyayari sa buong planeta. At napakalaking bagay nito para sa pag-intindi natin sa Mars dahil kapag electrically charged ang alikabok, mas madali itong tangayin ng hangin. Nagbabago rin kung paano nagsama-sama ang mga dust particles habang lumilipad sa atmosphere. Ibig sabihin, ang lightning ay hindi lang basta resulta ng weather sa Mars. Posibleng isa rin ito sa mga dahilan kung bakit mas lalong lumalakas at kumakalat ang mga bagyo roon.
Pero may isa pang mas nakakagulat na posibilidad. Posibleng ang lightning din ang susi sa paglutas ng isa sa pinakamalaking misteryo tungkol sa Mars. Sa loob ng maraming dekada, napapansin ng mga scientist na puno ang Mars ng tinatawag na oxidizing chemicals. Ito ay mga highly reactive substances na kayang sirain o baguhin ang ibang molecules na madikit sa kanila. Paulit-ulit itong nadedetect sa lupa at atmosphere ng Mars. Pero matagal nang palaisipan kung paano eksaktong nabubuo ang mga kemikal na ito. Ngayon may bagong theory. Posibleng ang maliliit na electrical discharges mula sa Martian lightning ang nawawalang piraso ng puzzle. Kahit mas mahina ang lightning sa Mars kaysa Earth, sapat pa rin ang energy nito para basagin ang mga molecules at bumuo ng mga bagong chemical compounds. Kasama rito ang hydrogen peroxide at perchlorates, dalawang substances na napakarami sa Mars. At dito lalong nagiging komplikado ang paghahanap natin ng buhay sa planeta. Dahil ang mga oxidants na ito ay sobrang harsh sa organic molecules. Mabilis nilang sinisira ang mga chemical traces na posibleng iniwan ng anumang buhay na dating nabuhay sa Mars. Sa madaling salita, kahit may sinaunang buhay man noon sa Mars, posible ring nabura na halos lahat ng ebidensya nito sa ibabaw ng planeta. Parang natural na sterilizer ang atmosphere at lupa ng Mars. Unti-unti nitong binubura ang mga bakas ng organic material sa loob ng napakahabang panahon. Kaya ayon sa mga scientists, kung gusto talaga nating makahanap ng totoong ebidensya ng buhay sa Mars, hindi sapat na sa ibabaw lang tayo maghanap. Kailangang maghukay ng mas malalim, sa ilalim ng lupa, sa loob ng mga bato, o sa mga sediments na matagal nang nakabaon at protektado laban sa matinding oxidizing environment ng planeta. Dahil doon posibleng may natitira pang preserved traces ng sinaunang buhay, kung mayroon man talaga noon sa Mars. Pero ayon sa researchers, hindi pa dyan nagtatapos ang epekto ng Martian lightning. May isa pang malaking problema, at direktang naaapektuhan nito ang Perseverance rover at iba pang machines na kasalukuyang gumagana sa ibabaw ng Mars. Dahil kapag electrically charged ang alikabok, nagiging sobrang dikit nito. Parang static electricity dito sa Earth. Kung nakapagkalat ka na dati ng beanbag beads o maliliit na styrofoam balls, alam mo kung gaano sila kahirap alisin. Kapag nagbangga ng maliliit na beads, nagkakaroon sila ng static charge. At dahil doon dumidikit sila sa kamay, damit, walis, halos sa lahat ng bagay. Ganyan din ang nangyayari sa Mars. Kapag na-charge ang dust particles doon, sobrang kapit nila sa surface ng mga rover. Unti-unti nilang tinatakpan ng instruments, camera, sensors at lalo na ang solar panels. At malaking problema yun dahil karamihan sa mga landers at rover sa Mars ay gumagamit ng solar power. Kapag natabunan ng alikabok ang solar panels, unti-unting humihina ang energy na nakokolekta nila mula sa araw at minsan tuluyan silang namamatay. Iyan mismo ang nangyari sa InSight lander ng NASA noong December 2022. Dahil sa sobrang kapal ng alikabok na naipon sa solar panels nito, tuluyan itong nawalan ng power. At matapos iyon, hindi na ito muling nagising. Tahimik na lang itong naiwan sa ibabaw ng Mars. Pero sa kabila ng problemang ito, tuloy pa rin ang mga future Mars missions. Sa ngayon, ginagawa na ng European Space Agency ang Rosalind Franklin rover na target i-launch sa 2028. Samantala, gumagawa rin ng India's ISRO ng sarili nilang Mars mission na tinatawag na Mars Lander Mission o Mangalyan 2. Plano naman itong ipadala sa Mars pagsapit ng 2030. Pero mas exciting pa sa lahat ng iyon, posibleng hindi na lang robots ang nasa ibabaw ng Mars sa mga susunod na taon. Dahil parehong may malalaking plano ang NASA at SpaceX na magpadala ng tao sa Mars sa loob ng susunod na dekada. Sa katunayan, ayon sa mga plano ng SpaceX, target nilang magpadala ng unang starships papuntang Mars sa paligid ng 2026. Ngayon ang tanong, delikado ba ito sa mga future astronauts? May magandang balita naman. Malamang na ang unang taong makakatapak sa Mars ay hindi naman matatamaan ng malalakas na kidlat gaya dito sa Earth dahil masyadong mahina ang Martian lightning para doon. Pero hindi ibig sabihin na harmless ito. Dahil kahit maliliit na electrical discharges lang, posible pa rin nitong maapektuhan ang mga kagamitan ng astronauts. Pwede itong makialam sa sensors, electronics, communications equipment o iba pang critical systems na kailangan para mabuhay sa Mars. Kaya kahit hindi dramatic ang lightning sa Mars kumpara sa nakikita natin dito sa Earth, isa pa rin itong totoong engineering challenge para sa future human missions.
At ayon sa mga scientist, napakarami pang research ang kailangang gawin bago natin lubusang maintindihan kung paano talaga gumagana ang lightning sa Mars. Pero sapat na ang simpleng discovery na ito ng Perseverance rover para magbukas ng panibagong chapter sa pag-aaral tungkol sa pulang planeta. At ipinapakita lang nito na kahit dekada na natin itong inoobserbahan, patuloy pa rin tayong sinusurpresa ng Mars. At kung ganito pa lang ang nadidiskubre natin ngayon, ano pa kaya ang susunod na mahahanap ng mga rover sa hinaharap?